Okay, diri sa topic to, naon sa nato discuss ning the making of a priest. So, ang pagkahimo sa usa ka pari. Kaning pari, oh, sa tan-aw na ninyo no, bisag sa Old Testament, during sa time sa Genesis, naagid sila mga pari, bisan ang Ehipto naagid sila mga pari. Di ba? Mga gani ang naasawa ni Joseph, daughter sa priest of On. Di ba? Oh, kamong nagtuon sa book sa Genesis. So, naana ni siya. Gani, sa kalangitan, naaapo ning priest o high priest. Di ba? Kita nato sa Bible, abi nato nga kana si Melchizedek o si Yeshua, maura, dili. Lahi na si Melchizedek, lahi po na si Yeshua. Mao man galing niingon gali diri ang pulong, no? You are a priest forever according to the order of Melchizedek. So si Melchizedek, priest ni siya sa Most High. Oh. Pari ni siya sa labang makagagahom, dili ni siya si Yeshua. Gani ang pagka-ordina nga pari ni Yeshua, dili Levitical order, dili gikan kang Aaron or kang Moshe. No, o kang Aaron man na siya high priest, Aaron. So ang iyang order siya ni Melchizedek. Kabalungan ka na sa pari, na sila mga gitaw na tong order, kanang Franciscan order, Dominican order, sa pagyod, sa ngalan, sa timong order. Ha? Dominican, meaning si Dominic ang ilahang kwan anak, kanang ilahang pari din ha. Kanang Franciscan order, meaning si Francis na Saint Francis. So maupod ni sa Old Testament, ang order gyud nga gi-establish atong panahon na order to ni Aaron or si Aaron di ba anak ba siya o apo ni Levi. Levi from the tribe of Levi man na. Si Moses from the tribe of Levi or Levi. So mo na nga ang pari atong una order siya sa kang Levi or Levitical order. So mo na nga down to the generation ang pinakatapusan nga high priest sa Levitical order si Karaya. Ha? Si Karaya. Pero ang pinakakuang gid nga order, pinakalabaw si Karaya may high priest during that time. Pero ang ug imong lantawon, ang anak ni si Karaya si John the Baptist. So si John the Baptist, ang iyang order is Levitical order. So mo bitaw to nga si Yeshua, niadto gyud siya kang John the Baptist. Nagpabautismo gyud siya kang John the Baptist. Pasabot ato igsuon, gipasa ni John the Baptist ang iyang pagka-ordinance sa pagkapari. Di ba? Nawala na si John the Baptist ato pa. Naputol ang Levitical order. Kay gipasan niya kang Rabon Yeshua. So munang si Yeshua nag-ingon na diri, di ba? According, you are a priest forever. So napasa na ang pagkapari. Unsa nga order dili na Levitical. Kay si Rabon Yeshua dili man po siya tribe ni Levi. Tribe man siya ni Judah. No? Pero sa iyang pagka-tribe sa Judah, naa siya gi-follow nga order sa pagkapari. Mao na ang kanang Melchizedek nga order. Kaning according to the order of Melchizedek. So ginyo nang tan-awon kani si Melchizedek. Wapo kay ni siya og inyo nang kamalandongan. Ato mao hisgutan no kanang di ta maghuman, mawala tas tong topic ato ngani. So next time na lang og naagi tay kanang separate jud nga time. Labi kay ni siya i-discuss. Kay mahayagan gid mo dugang ani. Kanilang ato is basic ra man nga pagtulunan. But ko daghang kay kong nasabtan ani about sa Levitical order o sa Melchizedek order. Then daghan po ko ma-share ninyo nga gi-confirm po nako sa uban nga mga preacher nga nag-study gud aning pagkapari. Okay. So anyway, kita na ninyo nga naman nga naamang priest dito sa kalangitan. Nga mo si Melchizedek. Kay Indri, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High Elohim, High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. To whom also Abraham gave a tenth part of all, first being translated King of Righteousness, and then also King of Salem, meaning King of Peace. So, syempre, ang girepresent good ni Melchizedek is hari good sa tanang hari. So, pwede po siyang matawag og hari sa kalinaw. Kay, kuha man siya, priest of the Most High man siya. So, syempre, pari gali ka, gadalag yung kalinaw. Ikaw mo mediator sa Elohim, sa Father. During ani nga time, si Abraham, walay pari ani. So, unsaon ni Abraham? Paghatag sa iyang kanapulok. No? So naay representation. Naa si Melchizedek. Di ko ang gid siya, ninaog gid siya. Then ako nasabtan pud ani nga bisan ang kasal naa magini pari, di ba? Ngano man nga studyhan naman nato na diri. So kamo wala man siguro niyo gi-take hit tong unsay atong spiritual warfare to bitaw katong about sa
kanang sa tong marriage nga ordained gid sa Elohim. So kasagaran pwede manginyo nga kapitan mo ay kapitan sa barko, kapitan sa eroplano, legality na sa land. Pero wala na assurance nga naay blessing. Kaya ang naarag blessing kana ra yung naagi representative sa Elohim. O spiritual blessings na siya. Utang naay magitawag nato og mga kasal-kasal, no? Unya ako pong napamalandungan nga og kasal gali dito gyud na ninyo ikuan sa House of Elohim. Di ba? Pero tanaw ang say kalibutan karon. Jabon sa nanay garden wedding, beach wedding, unsa pa gyud? Ha? Asa pa? Hotel wedding. Nya, kasagaran nga inana nga wedding, ako lang nasamari hadi yung conclusion. For example, ako magpag-umangkon, gikasal og judge, gikasal pud og kanang beach. Bitanaw lang kami nyoon. After mga pila ka years, wala na. Nabugnaw na sila, nagbulag na sila. Importante man gud ang kasal naa sa simbahan o naagyoy representative sa Elohim kay mo unay mo release sa blessing sa kami nyoon. Mo unay tig-release, ha? Ingon mo nga, pwede ra man na basta kinahiusa na ta. Okay no, pwede man mo mag-usap pero the fact man gud nga mosulod mo anang marriage is kinahanglan naagyud mo kanang blessing. Ang blessing mo gigiapas ana. Kaya nga naman kinsa may mugapos ninyo, di ba kanang ingon sa pulong nga and the two shall become one. Di ba? Naingon diha, ingon ang pulong, what Elohim has joined together, let no man separate. Di sa to pa, kaning kami nyoon ay dili na basta-basta. Kung walay Elohim nga nanlangin sa kami nyoon, di mo maglahutay uban. Kung munang importante kaayo ang pari sa Elohim nga mo kasal. Kaya nga naman, ang muhatag sa blessing nga walay makapahimulag ninyo ang Elohim. Na kani karon, mo ni nahitabo karon kay kita baya kaslon diat ang Rabon Yeshua, di ba? Si Rabon Yeshua ang bride. A bridegroom. Kita ang bride. Ayun, kisa may mukasal nato sa langit. Ug wala siya gi-appoint nga pari. Dili pwede nga si Yeshua nga high priest, maurap boy. Actually si Rabon Yeshua nahimo siyang high priest, no? Sa New Covenant. Pero pag abot sa langit, Son of Elohim na siya. Dili na siya high priest. So, naamang ko ni symbolic, naa siya simbolo ba? Kay unang-una sa ceremonial laws, walay pari nga perfect nga naka-offer. Gani, during sa Old Testament, ang pari higta na nadaan yang tiil. Kanang high priest na high priest. Ang high priest, pag mosulod siya sa most holy place, once a year, magdala siya og blood. Tapos ang iyang garments ana, diri sa iyang mga garments no kanang robe, kanang iyang garments. Naanay kanang kita niyo ng bato dinhi. Di ba kita niyo nang colorful yang bato dinhi. Pasabot ana, once nga moadto siya dito sa most holy place, mudan agali na siya, pasabot gidawat ang offering. Pag dili gali na siya mudan-ag, no? Unya siyempre pari man ka, high priest man ka, dili man ang imong himuon na pag adto nimo dito magpuyo na ka. Magkuha man ka sa blood, magwisik-wisik ka diri sa Ark of Covenant, no? Grabe imong lihok. So kanang iyahang sa garments naa na siya gitawag na to bell. Kanang bell, pag tingog-tingog na siya. Pero sa iyang tihil, higta na siya. Ang higot naa diri pagawas sa holy place. Pag madunggan gali sa mga priest, diri high priest priest nga mingaw naman, pasabot ang high priest dili takos mo offer, mamatay siya. So wala may laing makasulod dinhi sa most holy place. Bisan ang pari di pwedeng mosulod, bawal na siya. So unsaon man pagkuha atong patay nga high priest? So mo lang higtan ang tiil, birahon na to siya. Birahon pagawas sa most holy place. So kana nga bahin wala po'y high priest nga perfectly naka-offer. So mo nang si Rabon Yeshua mo inahimong high priest. Pero pag abot niya dito sa langit, dili na siya pari. Lahi na po ang iyang position, dili na siya mag-minister dito. So naa na si Melchizedek, son of Elohim na siya. Maglingkod na siya sa tuong kamot ni Aba Elohim. So kuha na siya kanang judge na siya. Nakita niyang difference, no? So pero dito sa langit naay si Melchizedek. Gihimo na sa Elohim para mo na mo kasadon niya sa bride ug sa bridegroom. So mo na kita priest of the most high Elohim. Okay. So ato naman yung gistudyohan unsaon nga mahimo tang pari or the making of a priest. Okay, itong basahon sa Hebrews 7:23-27. Okay, basahan. Kung sila sa pagkatinuod, daghan nga mga pari, tungod kay sila wala tubuti nga magpadayon tungod sa hinungdan sa kamatayon.
Kadayon. Apan kining tawhana tungod kay siya nagpadayon sa kanunay, nakabaton og dili mabalhinon nga pagkapari. Tungod niini siya makahimo usab sa pagluwas sa hingpit kanila nga duol sa Elohim pinaagi kaniya. Sa nakita nga siya buhi kanunay aron sa paghimo o pagpangamuyo alang kanila. Kay ang ingon niya nga labaw nga pari nahimo nga atoa kinsa balaan walay sala dili mahugaw bulag gikan sa mga makasasala ug gihimo nga labaw pa kaysa mga langit. Kinsa wala nagakinahanglan nga adlaw-adlaw sa paghalat sa sakripisyo sasama ni atong mga labaw nga pari. Una alang sa iyang kaugalingon nga mga sala ug unya alang sa ila sa mga tao. Kay kini iyang gibuhat sa makausa sa diha nga siya mihalad sa iyang kaugalingon. Kay ang balaod nagahimo sa mga tao nga mga labaw nga pari nga adunay kahuyang apan sa pulong sa panumpa nga diha sa sukad pa sa balaod nagahimo sa anak kinsa gibalaan sa kahangturan. Okay. Ang high priest adtong una, mag-offer siya og kining sacrifice unang-una sa iyang sala o sa sala sa katawhan. Pero mo lagi na no na sometimes naay sipyat gyud sa high priest. Pero si Rabon Yeshua, wala siya nag-offer kay para sa iyang kaugalingon nga sala, dili man siya makasasala. So, ang iyang gi-offeran lang is ang sala sa katawhan. So, suma sa giingon diri, kato nga mga pari, mga matay man to sila. Pero si Rabon Yeshua, pari man nga, dili mamatay, spiritually speaking. Gani, ang high priest, ganun di man siya madawat tubangan sa Elohim, meaning, na ay something wala may mong takos. O gani, sa Old Testament, ang tao atong una, duha na lang nagpabilin. Body and soul. O bitong sa Tihilim, di ba? Asa man nato sa scripture makita, lain nga passage, nga ang Elohim, nangita siya magsisimba sa spirito o kamaturan. Di ba? During sa time ni Rabon Yeshua. Pero during sa time, sa Tehillim o sa Psalm, di ba ningon ang pulong, bless the Lord, O my soul. Pasabot, wala nag-ingon, bless the Lord, O my spirit. Wala. Patay man ang spirito. Patay ang spirito sa tao. Ngunang, nahitabo ra ang pagbuhay sa spirito during sa time ni Rabon Yeshua. Kaya siya ramay nag-preach nga, unless a man be born again, he cannot see. Wala ta makita nato nga during sa Old Testament na ay nag-born again. Wala pa. So, gikan adto, mo bitaw nang wala gyud nakatuman sa balaod kay naa may something kulang sa tao. Diba, nakuha ninyo nga body and soul ra. Nya kay kani ba yang laws sa Elohim? Spirit ba ni siya? Spiritual ba ni nga laws nga para sa flesh? Nya kung tumano na nimo nga wala kay espiritu, di ka katuman. Utang siya sure nakatuman. O karon kay natagaan naman tayong espiritu, nabuhi naman yung espiritu. So, pwede na ta mutuman atong balaod ni Moshe dili sa pamaagi ni Moshe, kundi sa pamaagi ni Yeshua, pamaagi sa espiritu. Okay. Gibasa ko Hebrews 8:1-4. Karon sa mga butang nga among gikapamulong, kini mao ang kinatibuk-an. Kita adunay usa ka labaw nga pari kinsa gibalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa halandon diha sa mga langit. Usa ka alagad sa balang dapit o sa tinuod nga tabernakulo nga gitukod sa Ginoo ug dili sa tawo. Kaya ang matag labaw nga pari giordinahan sa paghalad ug mga gasa ug mga sakripisyo. Tungod niini kini usa ka panginahanglan nga kini nga tawo usab adunay ikahalad. Kay kun siya ani apa sa kalibutan, siya dili mahimo nga usa ka pari. Sa nakita nga adunay mga pari nga naghalad ug mga gasa sumala sa balaod. So, nabaw mo nasabtan ani? Now, this is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the two tabernacle which the Lord erected and not man. For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Therefore, it is necessary that this one also have something to offer. So, ang tuyo day sa pari, unsa mag-offer, no? Sa sayang gamit mag-offer. So, since si Rabon Yeshua, nahimo siyang pari during sa time, nabuhi pa siya. So, to offer up unsay requirements nga makapahimuot sa Elohim. So, makita nato nga siya ang labong pari, siya pag i-offer. No? Siya ang lamb nga di ba unta ang pari mao gyud tay mo dawat sa offering. Pero siya nga high priest, siya mo inag-offer siyang kaugalingon. Imagine unsa na nga paghimo sa pagkapari, no? And gani ang usa diri is ang high priest is to intercede. So, moningon sa Hebrews 7:25. Nag-ingon diri nga therefore he is also able to save the uttermost those who come to him through him, since he ever lives to make intercession for them. So napa ni isa pa ka passage diri sa Hebrews 4:15 ingon diri, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses,
but was in all points tempted as we are, yet without sin. So, since si Rabbi Yeshua, mo ang ginahimo natong high priest. So, siya mo mo sympathize sa atong weakness. Sometimes sa tuwa bitaw no, kanang ug naa tay mga kaluyahon, gusto ta nga ang igsoon mo sympathize sa imo ha. Ang tao gusto gid kay manguha og kanang sympathy. No, actually ang si Rabbi Yeshua, mo bitaw siyang nahimo gid siyang high priest kay aron nga makasympathize siya nato. So mo na nga naa tay mga weakness, dili ta mo duol sa someone kay dili na mo ay makakuha o makatabang sa imong weakness. Dito ka kang Yeshua, direct ka kang Yeshua. So, ang iyang trabaho na is to intercede. Saan ang intercede? Kanang magpataliwala ba? Kung sa kuan pa mga bugado ba? Na, kung sympathize ba nimo ba nga, kalangitan karon. Anang, moamputan ni Abay Elohim. Nya, nakita man nimo nga daghang kay kaluyahon ba? So, dili ka madawat so kinahanglan moagi gyud ka kang Yeshua. No? Manawagi ka kang Yeshua. Moduol gyud ka kang Yeshua. Kay aron si Yeshua, mooy kanang mga bugado nimo kang Abay Elohim. So, mga muyo para nimo. So, mo na iyahang gamit to intercede. Dayon ang pari kinahanglan balaan. Mo ni si Rabbi Yeshua. Walay kasaway, harmless. O harmless ka nang, harmless? Harmless ka nang dili manakit. Sa yun? Dili mo pasakit. Ha? Dili ko yaw doolon. Siyempre, pari good, di ba? Mo bitaw na atong unang panahon. During pagagmay pa mi, basta makakita mig pari, kanang ganahan kami mo dool sa pari. Kuya ko mig Manolo Portits. Ako ay pagtahod ng pari yun itong dapita. Kay basta pari gali ka ng buutan, ka na naatanan niya. Nalahi namang pari karon. Namang pari karon nga kita ko to sa YouTube nga, di ba? Nag-perform tong obispo, yan idolo sa Kristan, gihapak niya sa Kristan. Yan ay mga pari karon nga kanang irritable. Paring sa bungiro, bagyon. Pari nga na ay himamay. Na kahinomdom ang gali ko, dito focus dito kalan. Ha? Naamang dito simbahan dito mo nang di mapukay ko ganan mo simba dito. Nya ang simbahan dito, compound jud. Gihimo dito sa NPC para naagi simbahan ang mga empleyado sa NPC. Nya dito naay kanang chapel. Ako nga chapel nya nay parsonage. Parsonage bang natulugan sa pari. Nya na siya sa Kristan. Nya naon sa manoon nga katong yang sa Kristan, mo may nagtabi kay siyempre pagkagabi kanang musuri man tos plaza kay nindot man sa compound sa Tokalan pagkagabi kanang naay plaza ba. Manabi atong nakamigo man siya sa kong igagaw nga madalaga, manabi ba? Mga katong nga pari kanang ang iha ko ng pari kay kanang gusto kay mga X-rated movies. So kay mo tan-aw mga X-rated movies. No, imagine pari ha. So yun na, holy, harmless, undefiled, separate from sinners. Mo ni ang qualification mo nang si Yeshua ra gyud nakaabot ani. Dayon, a minister of the sanctuary or true tabernacle. So si Yeshua ra po nakahimo ani, no? Diyan a mediator. Sa may mediator, tigpataliwala ba, tig-mediate ba? Kanang mo kita kinahanglan gyud og mediator ngadto sa amahan. So muna nahimong pari si Rabbi Yeshua. Dayon kay since nga naa tay pagkatinawag, we are the royal maharianon nga priesthood. 1 Peter 2:9. So, dili ra ta sundalo ha. Dili ra ta magtotoo. Dili ra ta ulipon, ha? So, multifunction ta. Daghan kitang function. Area-area man ni siya. Para bang Rabbi Yeshua. Si Rabbi Yeshua, daghan po siya function. Ulipon siya, magtutudloy siya, preacher siya, sa pagyod. Pari siya. Mo po ni kita. Hinungduman nato nga royal priesthood ta. A holy nation, chosen and special people. So, mo ni ang angay natong abton. Okay. So ato karong istadihan unsa ilahang calling. Ang calling sa ilahang pagkapari kanang ato mga estudyante no, unsaon pagkahimo sa pari. Sa New Testament, sa Old Testament. Okay. Sa Old Testament, ang ilahang pari, Elohim choose only Aaron, his sons from his people. So wala gyud pwedeng mahimong pari, ha? Kay di ba naay 12 ka tribo? 12 ka tribo. Okay, kapila gali ni si Levi? Kapila ning anak? Katulo? Okay, katulo. So ang kani kang Levi, living a tribe, diha gikan si Moses, si Aaron. Diha gikan ang pari. Mo ni ang ilahang pagkahimo. Walay laing kuan gani ang tribe ni Levi, wala ni sila inheritance. Wala sila yuta. Okay nga naman, sila manggoy tagaanan sa mga offering. Sila tagaanan sa ikanapulo. Ang ilang inheritance gikan gyud sa Elohim. Wala sila yuta.
Naba, mabasa ba wala? Oh, wala. Pero naa sila tribo. Ang ilang tribo sa kaparian. Muna ilahang tribo. Okay. Muura po ni ang Elohim nagpili gyud. Okay, pagbasa. Kabasahon ni sa Leviticus 8:1-4. Ug ang Ginoo misulti ngadto ni Moses nga nagaingon. Dara si Aaron ug ang iyang lalaking mga anak uban kaniya ug ang mga bisti ug ang pandihog nga lana ug usa ka turiyo nga baka alang sa halad sa sala ug duha ka laking karniro ug usa ka basket sa walay ipapatubo nga tinapay ug tigumon nimo ang tibuok katiguman pagtingob ngadto sa pultahan sa tabernakulo sa katiguman ug si Moses miingon mihimo ingon sa gisuko sa Ginoo kaniya ug ang panagtigom nagtigom pagtingog ngadto sa pultahan sa tabernakulo sa katiguman. Okay. Dili ang Elohim gyud ha, mooy nagpili. Pinaagi kang Moses. Actually si Moses Levitical order ba siya? Pero wala siya gihimong pari. Ang iyahang maguwang. Di ba si Aaron maguwang kang mas maguwang pa kaysa kang Moses? Di ba si Moses kinamanghuran? O si Aaron kinamugangan, then ingsunod si Miriam. Then kinamanghuran si Moses. So si Aaron mo'y gihimong pari o ang iyahang mga anak. So mo niya ang ilahang paghimo. Unsay pagkapindi unsay gihimo, and Aaron and sons with him the garments. So kinahanglan pud ang pari naagyoy special nga sanina. So naa siya uniform. Okay. Naapoy anointing oil. The anointing oil, a bull and the sin offering 2 rams and a basket of unleavened bread. Okay. So mo ni ang ilahang mao ni ang paghimo sa pari. Nan karon, compare nato sa New Testament, ang himuon nga pari wala nay pili. No? Oh, ingon diri sa New Testament, chosen and appointed by Yeshua. Okay. So, siguro memorize naman ta ni mga bersikulo, no? Di na nato basawan. John 15:16 sa kalinya siya. Oh, mag-anad na mo ha. Oh, you did not choose me but I chose you and appointed you to go and bear fruit. That your fruit may remain so that whatever you ask in my name I will give you. So sa to pa, kinsay nagpili nato? Si Yeshua. John 1:12, tanan nga nidawat kang Yeshua taga-katungod nga mahimong anak sa Elohim. Pasabot, oh. Di ba nindot kayo no? Oh, dili parehas atong una nga palangitan karon ikaw Juda ka or oh, kaya 12 man nakatribo, 11 ka tribo. Ug may nagtinguha ato nga gustong magpari, kay ayahay man kuni pari. Ha? Dili sila pwedeng imong sundalo. Ha? Ug naay mga offering, oh, libi sila tanang mukaon. Ha? Mo bitaw tong nahimo sa sala ni Eli, sa sala ni Eli, yung mga anak. Oh. Ang burnt offering or ang mga kasagaran man nga mga pagkaon na tuna, dili pwede nimong pabukalan, no? Puy na tanan puro na gisugba. Na karon kay mga anak ni Eli kay siyempre pagkadagaan yung karne nila limang kada pista or mga pista nila. Gatapok ang karne, baka karniro, perting daghana, mahiling mo karne pagpari mo. Ha? To anin to? Nya karon kay basig kining pare lagi gisumhan nagsumo na may kinaon aning sinuba. Nakahuna na tong mga anak ni Eli nga ato ning pabukalan. Ha? Maglamoy ta. Sinabaw ta. Oh, unsa nang tawag ka ng baka nga sabawan? Hindi na butang tanglad. Gawa sa bulalo. Anong ginisaya ba? Dili basoy, nang bisa. Di pud buchiro, lahi pud. Oh, loya. Oh. Imagine, ha? Bakit to ilang sala kay ngano naghimo sila og mga siyempre katugong mga baka dili man to ordinary nga mga offering man to tanan. Nakigisumag kinaon. Ha? Imagine katong una si grandma, nagkuan pa miya to una, kanila laging di ba kabantay Ate Grace ilang kan. Maluoy ko ni Ate Grace ug ni Mama Mi kay sige hinlo sa mga tinae. Nya pag siya mayroon kay tanan. Ha? Kinsay grabe kinaon si grandma. Dili kinaon. Grabe share wala pa man nga minister. Ako si Mrs. Si grandma, si Mama Ting og si Kuya Bobby. Nya kadto nag-ihag sa kabaka. Tanang tinae amo Sao ni pagrutan ni? Tanang laman loob. Kay mo man kun pare, mo may mga elder. Di imagine ako ba sa panahon dai nilang mga anak ni Aaron, mo di siguro to nakauna-una na silang lat-an na lang to kay gipangsumhan na ka og sinugba. O gilabog nila, gisabaw, gibatchoy ba to, unsa ba to, gipuchiro ba to, nanan. Na kay upirin mo to, bawal man to. So mo una, no? Yan siguro, ang ubang nga tribo gusto magpari ba, may lami man kay itong ilaha. Uy, kay, ha? Abi ninyo, kada pista, dili pareha itong pista dili nga mag-ihora tag karnirong kagiron, dili. Ha? Ang i-offer pag ito, kato mga pinakatambog, the best, first class. Muuy pang ihawon.
Nya di ka ikaw kuno kubitos kag karni, di ka mangawat? Ha? Oh, ang hitabo sa anak ni Eli, kay Eli ba to no? Oh. Oh. Nang hilabot, ipang sumahan na siguro sige kinaon kay ilaha man tong portion, sige kaon. Oh. Showbread, oh, kanang ingon niya ilang pagkaon showbread, no? Showbread ay mga offerings. Di nakahuna-huna og luto lang putahi na which is dili maayo. Nang ubang tribo, ganahan may ito mag-priest ko no. Di man po sila pwede kay di man sila laray ni Levi. Oh, so mao ra gyud to. Ang anak ra gyud ni Aaron, mao ra gyud kanang pwede. Ay, sorry basig na misinterpret na ko no. Ang tribe ni Levi daghan man po ni sila mga kuan, di ba? Oh, mga anak ni Levi daghan na siya. Pero ang kuan ra gyud diri ang anak ra gyud ni Aaron o ang iyang mga descendants. So sa ang Aaron ra gyud nga kanang linya. Oh, mo nang lalimang kagkatulag imagine ha. Imagine lang diri ning kato bitong pag-celebrate ni Shlomo. Ni Shlomo atong pag-offer bitaw nila sa temple. Oh, imagine ha, pila ni unsa ni kadaghan. Unsa ni kadaghan nga nationwide kuan man guni siya celebration. Unsa kadaghan ang giihaw ni Solomon nga offering. Hakit ni siya. Kanilang ato lang sa ning discuss kay aron makita ninyo kung say kuan. Okay, Solomon dedicate the temple. Okay. Then the king and all Israel with him offered sacrifices before Elohim. So naay sakripisyo. Solomon offered a sacrifice of peace offerings which he offered to the Lord. 20,000 bulls. Ha? Ilan ni? 22,000 bulls. Ato pa 22,000 ka turong baka no? O oxen, ox. Okay. Dayon sa pagyud. And 120,000 sheep. Imagine. Sa pagyud. Oh. So the king and all the children of Israel dedicated the house of the Lord. On the same day, king consecrated the middle of the court. For there he offered burnt offerings, grain offerings, fat and peace offerings, because the bronze altar that was before the Lord was too small to receive the burnt offerings, the grain offerings, the fat of the peace offerings. And that time Solomon held a feast, and all Israel with him, a great congregation from the entrance of Hamath to the brook of Egypt, before the Lord, or before Elohim. 7 days and 7 more days, 14 days. Imagine na, ha? Imagine na mag-ihaw ka og 22,000. Pero daghan po eh. Ang mo ihaw ani, dili pwede mo ihaw tong tribe ni Judah, tribe ni kana ra yung priest appointed ra. So sa ato pa og basta kay laray nimo, ha? Nya ang qualification ra ba ani kay naapoy edad, unsa na mahimo kang pari. Nakasagaran ani mga 30 gyud edad. Na imagine, no? Oh. Pagkadaghan ani. So anyway, kapoy kay trabaho sa pari, sige ihaw, sige. Wa gyud lang trabaho, dili mo gubat, dili mo kan, sige lag ihaw, sige lag panit ato, sige lag hiwa sa mga tinae. So, pero karon sa tuwa, ha? Mo gani. Hindi pang ihaw mga sakristan. Pag binahinay na, gagmay lang siya. Nakauna-una ko ba? Kasi kang gagmay og sila. Huwag yung ato makareklamo sila una-una. Lagot sila. Yeah. Di ko makalimot adto nga kasi grandma kay grabe man gito ka serious. And one time nga nag-offer mi katong sipat kayo nga karniro laki ba turo. Di adto na namo ato wala ko man nang kanang ilang ilisan karon dito ko man among kanang ihawanan. Nya katong sipat nga kanding si grandma lagi pass over man to. Gasuot og sayang nga itpula. Di ang bugoy nga karniro o kanding nga ihawon akig sungay ni sulod sa anak. Pagkahuman, gikat siguro din, gikis kitang ting. Kung noon sa mga operin. Gihapalaban niya ang paan ni grandma. Kung saan ni grandma, hindi ko malimutan. Siguro, imagine ko bag, wag yung kahit panahon atong nag-ihaw, no, wala yung kay gamaking ani nga, samtang ga-ihaw sila. Nya, di ba nalaling na mag-ihaw, kaya, di naman serious ka. Serious kaya itong mga naong bawa, wag yung katawa-tanan. So, pagsulod atong kanding ko, manikat-kat lis pa nila, gana ihang, kuhan? Yang lubot sa paan ni grandma. Imbis kay Siri, nangatawa na lang kami ito. Nako, na-imagine ako ba, during sa Old Testament, no, wala ba kay gamaking? Gamaking, di ba? Namatay man gali itong anak ni Aaron, no? Kay naghimo o kanang offering nga gamaking sila sa Elohim ba? So naa gid hitabuan ni. Mo tatong namatay tong ilang, isa itong iyang anak si oy kamong nag-study, wala kang magiditikos. Wala pa. Oy, study na niyo, kamo na study na.
Okay, basta kaya sa New Testament, ang pagkahimo is kita ni tanan, chosen and appointed by Yeshua, all from darkness world. Sa tubag kuan grammar ili sila na all tanan nagikan sa mangit-ngit nga kalibutan. Mo na una. Okay, ang ikaduha nga pagkahimo kinahanglan limpyo gyud ka. Leviticus 8:5 to 6. Mo nang ilang pamaagi unsa ang paghimo pare ha. Okay, akong libasa. And Moses said to the congregation, this is what Elohim commanded to be done. Then Moses brought Aaron and his sons, washed them with water. Sa ato pa giliguan wala ko gibutang nga gibath. Hugasan sa tubig. Wala na, hugasan ka sa tubig. Clean by water. Unay ikaduha, no? Na diri po sa ato karon, sa New Testament, ang paghimo pare kinahanglan balaan ka. Okay, Hebrews 10:14. Okay. Sa ingon sa Hebrews 10:14. Siya pinaagi sa kahalad siya naghimpit hangtod sa raturan kanila nga mga gibalaan. Kaya ito pa, pinaagi sa halad. Ingon diri 10:14. For by one offering, he has perfected forever those who are being sanctified. Siya mismo ang nagbalaan ha, pinaagi sa iyang pag-offer siyang kaugalingon. So mo ingon sa 1 Thessalonians 4:7, kinahanglan nga ang panudlanan, di ba, Elohim di ba ingon sa 1 Thessalonians 4:7? This is the will of Elohim, your sanctification. For Elohim did not call us to uncleanness, but in holiness. Mo ni ang ato karon pagkabalik kinahanglan banaan gyud. So, unsay makapabalaan sa tuwa? By the word. So, Ephesians 5:26, di ba? Nagingon dito nga ang paghinlo dili na physical. Notice niyo diri, physical ang ibasihan. Pero diri, spiritual na ha. So, sa paro kayo nga atong pagkapare dili na physical. Spiritual na. Kisay nagbalaan si Yeshua. Unsay mohugas ang pulong. Ephesians 5:26 nagingon dinhi nga that he might sanctify, usa nang sanctify balaan. Aron iyang balaanan o ginluan sila pinaagi sa paghugas sa tubig nga mao ang pulong. Lahi na, no? Notice niyo lahi na ang pagkapari, spiritual na. Dayon, giyon sa paghinlo by the word, by baptism. Mani nga sa Matthew 3:11, si Yohanan the Baptist nagbaptize nato og tubig for repentance. Kinahanglan ang mahimog yung pare tubangan ni Yeshua, nakapabautismo gyud ka. Bautismo sa tubig. Acts 2:38, baptism of repentance. Muna ingon diri sa Acts 2:38, nag-ingon diri ang pulong then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Yeshua for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Klaro na ha, ikaduha. Dito, simple na kayo, no? Hugasan na sila tubig. Pari na din sila. Then, ikatulo, kung sa may instruction, unaon na to sa Old Testament, ang instruction diri, gihatag. Leviticus 7:12. Oh. 8:7-12. Ug siya misulob nga kaniya sa sinina, ug mibakos kaniya pinaagi sa bakos, ug mibisti kaniya pinaagi sa kuko, ug mibutang sa ipod nga kaniya, ug siya mibakos kaniya pinaagi sa maanindot nga bakos sa ipod, ug mibukos niini nga kaniya pinaagi niini. Ug siya mibutang sa panalipod sa dughan nga kaniya, usab gibutang niya ang diha sa panalipod sa dughan ang urim ug ang tumim. Ug siya mibutang sa mitra nga sa iyang ulo, usab nga sa mitra bisan nga sa iyang atubangan. Siya mibutang sa bulawanong plato ang balaang korona ingon nga gisugo sa Ginoo ni Moises. Ug si Moises mikuha sa pandihog nga lana ug midihog sa tabernakulo ug sa tanan nga diha sa sulod ug mibalaan kanila. Ug siya mi pisik-pisik nini nganha sa laran sa makapito kay gayon ug midihog sa laran ug sa tanan niyang mga sudlanan ang hugasan ug ang iyang tiil sa pagbalaan kanila. Ug siya mibuko sa pandihog nga lana nganha sa ulo ni Aaron ug midihog kaniya aron sa pagbalaan kaniya. Okay, so kita nato diri nga manghod nga si Moshe, moog yung nagdihog sa iyang magwa as commanded by Elohim. Makita nato diri nga naa sila sa nina, mo ni mga instruction, naa sila sa nina, mabutan sila breastplate, dayon naa dito ang Urim ug Tumim, no? Urim ug Tumim in the breastplate. Ito na siyang bitang diri sa pari nga makita ninyo to mga color, no? Mo light man to siya. Basta ang pari pag-offer niya dito sa most holy place, musiga ka dito pasabot, gidawat ang offering. So sana siya sa timailhan.
Oh, kani naamang gyud nag-study ani no, kani ako ang nakuha ani basic lang kani according lang sa scripture. So naamoy mga pinadayag ani nindot pug ayo. Okay. So mo ni ang paghimo nila og kining pari. Gidihugan ni Moshe si Aaron o gisuutan og kining bistit sa pagkapari. So mo ni ang instruction, no? Garments ug ang anointing. Oh. Kanato ano may instruction nato? Oh, ang instruction nato si Yeshua nga mo ang dalan. John 14:6. I am the way, di ba? I am the way, the truth, and the life. So, siya ang dalan, siya ang kamaturan, siya ang kinabuhi. So, muna atong instruction, ingon nga, royal priesthood. Sunod yun ta ng dalan. Dayon, kani adto, ang pagbihog is anointing by oil, or anointed by oil. Anointing. So, walang yun sila, kanang lana yun. Mamunin nga sa 8:12, and he poured some of the anointing oil on Aaron's head, and anointed him to sanctify him. So, muna ang pagbubo. Dili karon sa tua, anointing by laying of hands. So, dihugan ka. Nakita ninyo ang diferensya? Ato una, literal yun nga, olive oil. Anointing oil yun. Pero karon, ang oil, di ba, simbolo na siya sa Holy Spirit. One of the representations sa Holy Spirit is oil. So, once nga ilehans ka, dili na oil mo igipasa si muha. Ang gipasa diha ang Holy Spirit. So, muna gingon diri sa Acts 13, 2 and 4. Now, in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manain. This is verse 2. And they ministered to the Lord and fasted. The Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. So, himuon sila nga mga ambassador, mga priest para sa Elohim, kadala sila sa mission. So, yun sa paghimo, anointing by laying of hands. So, mo pud atong gihimo no, so dako gid ay kay naghimuan ng ilay hands ka. So, daghang gamit. Mag-lay hands ka sa mga masakiton, mag-lay hands ka para mabaptize sa Holy Spirit, mag-lay hands ka para mahimong ordain as priest. Basa na siya. Okay. Sa Old Testament po, another is consecration on offering. So, naa sila kanang pagkaginahin sa paghalad. So, ang trabaho sa priest atong una, kamon lay basa na ha. Taas-taas man na siya, ako na lang isulti. Ang ilang trabaho ani mga pari, aron magdala og sin offering o burnt offering. So, sa may gamit ani nga mga offering para ni, no? Daily na ilang katrabahon, sin offering and burnt offering. So, kung sa may trabaho sa high priest, magdala ra to siya og katong tanang once a year nga sin offering yapon, no? Para sa ilang once a year. So, every day mo ginilang gahimuon. Pare, mag-burnt offering, mag-sin offering. Mo nilang gahimuon. Dayon, unsa man po sa tuwa karon? Sa tuwa karon, offering of our bodies as living sacrifice before Elohim. So, ang atong lawas mo na karon ang gihimong sin offering ug burnt offering. Kini atong lawas. Unsa may burnt offering? Unsa may symbol anang burnt offering? Kanang burnt offering, sunugo man imong offering as a sweet smelling sacrifice, no? Humot kayo na siya. So, mo po ni atoa. Unsa man nato pag-offer of burnt offerings? Unsa may burnt offerings nato? Romans 12, di ba? Ngunit sa pulong. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. So, holy. Unsa to ba? Unsa na to pag-present natong body? So, kinahanglan nga, as a priest, kinahanglan na agad tayo i-offer kada adlaw sa Elohim. Sila dali kada adlaw mag-offer sila og sin offering and burnt offering. So kita karon sa tuwa, unsa may atong offering? Kinahanglan ang burnt offering nato kanang naagid tay pagpasalamat, di ba? Ingon sa Hebrews 13, 15-16. Sacrifices nga madawat niya katong mugawas sa atong baba nga mao ang pagpasalamat. Kana pagpasalamat, pagsimba, pagdayeg. Kanang gitawag nato unsa man ang sin offering nila atong una. Unsa man po sin offering nato? Nang sin offering kinahanglan kada adlaw. Makita na ninyo diha sa prayer ni Krado ni Yeshua naa diha. Kanang hallowed be thy name, thy kingdom come. Sabot, hallowed be thy name kanang nagpasalamat ka, nagpasidumog ka niya. Mo na mga burnt offerings. Nga gagawa sa atong baba. Kanang gitawag og sin offering, kanang sin offering kanang and forgive us our debts as we forgive our debtors. Kanang manghay kita kasaylo kada adlaw. So mo ni Romans 12:1. Dahil kanang asa taman, kini sila daily kini sila asa taman. Mo ni ang kondisyon, Luke 14:26-33. Sama na siya. About ni siya sa atong pagsunod kang Rabo ni Yeshua.
Sa ingon diri sa pulong. Oh. About ni sa ingon diri oh. And if anyone comes to me and does not hate his father and mother and wife and children. So mo ni nga offering. Mga birds offering ni siya. Oh. Deny man ni siya. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. So, for which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost whether he has enough to finish it? Lest after he has laid the foundation and is not able to finish it, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Oh, pasabot ani igsoon, ang pag-offer nato gikan sa imong pagsugod hangtod sa pagtapos. So, as a priest. Dili na kay nagsugod ka karon, pag human undang mo nang imo. No. Gikan sa imong pagsugod hangtod sa imong pagtapos, ato nang gi-offer ang atong kaugalingon. Burnt offerings and sin offerings. Kada lang dang ngano mang i-deny man gid nato ng atong mama papa kay ngano ug mao na ibabag sa imong pagpangalagad, no, nga dili gyud ka kasulod ni Rabbi Yeshua. Muna ingon niya dili nga if anyone comes to me and does not hate his father and mother and wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life, he cannot be my disciple. So di ba mo ni ang reasonable service nato? So okay, it is a test. Pagsulay ni siya nato og maka-obey ba kita sa iyahang balaod. Mao ni gitawag nato og law of denial. Ayan gali sa 33 ha. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Mao nay qualification sa usa ka pari. Okay. Buhat naman nato no. Dili na dayon. Qualifications of a priest. Sa New Testament na ni siya. Number 1, children of Elohim. Okay, John 3:3, John 3:5. Born again ka, nabaptize ka sa water and spirit. Okay, John 1:12. Idawat niyo si Rabbi Yeshua, dawat nato ang katungod ingon nga anak sa Elohim. So kinalan children of Elohim through Yeshua. So mo na qualification. Ikaduha, must be holy and consecrated. No, 1 Peter 1:15. Be holy just as your Father in heaven is. Be holy in all your conduct. Okay. So na ay warning sa mga pari. Masa maning warning? Masa maning John 59. Sa John 59. Ang sanga nga di magpabilin sa punuan, ang sa tabo. Putlon. Sa ato pa, magpabilin gyud ta. Ingon diri, as the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. So magpabilin sa gugma. Okay, magpabilin sa gugma. Una, warning ha. Magpabilin sa gugma. 1 John 2:15-17. For the love of the world, no? Masakit itong love sa kalibutan, kaysa itong nahigugmas sa kalibutan. Kaaway siya sa Elohim. Kaya ang nasa kalibutan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, hindi na iya sa Father. So, wala na gini siya. Wala na tayo gugmas kalibutan. James 4:4, saan siya James 4:4? Whoever becomes a friend of the world, adulteresses. Kikamigo galitas kalibutan, himutang kaaway. Masa may example ni makigamigo kas kalibutan. Kabalo mo iban pa man. Kaning himo ka sa atong mga wa mo kabalo kana diayng vlogging bitaw. That is friendship with the world manguna gusto kang maila. Mo na tong giwarning na diha. Walay vlogging, no vlogging of kana. Nansa yung giwarning nato din ha. Okay, dili ta pwedeng makig-amigos kalibutan. Mailatas kalibutan. Bawal na kanang magpasundayag ka. So, nag-invite ka nga mahimot kang amigos kalibutan. Kana sa Facebook nga, sige lang kapakita dito, lain-lain ang formas tong na ha? Kani atong gihimo nga, mayon mo, ano man lagi nag-vlog man ta. Di ba si Yeshua nakighalubilo siya mga sinners? Masay toyo, aron makikinom, kikao? Dili, di ba? Para magpaambit. Kani ato, para pagpaambit nato eh. Naman galit pina-comment sa tong yung vlog. Actually, friendship with the world magkuna. Gusto ka, daghang mo like sa imo ha, pagkahuman sa bagyod. Madaghan niya ka viewers, kay kwarta. So, naroon na ninyo, kung saan niyo pagsawat. Pero para sa ko, one way na nakig-amigo kas kalibutan. So, bawal na siya as a priest. Dayon, 2 Corinthians 6:14-17. Saan na siya? Kuyog-kuyog galit sa mga dili magtotoo. No? Equally yoke with unbelievers. Equally yoke. Kung saan na equally yoke? Nakigyayong ka? Ato ka, nakigbarkada ka? May na po mga anak na, wala gid mo nasangyawan sa mga pag-eskwela dito. Ban pa man, kung sa ilang gihimo dito, gihimo po mo. Kahayag ba yata?
Kung gitugutan man gali mo eskwela sa kalibutan aron mahimo mong kahayag, di ba? You are the light of the world. So dili ta mapatakod silang kangit-ngit. Na lagi pa tugutan din ng eskwela. Na, di ba? Unsa man gali vision sa SGLC? I will be a disciple. So na nag-disciple din nag-light, di ba? I will be light. No. Isa na kami mure sa vision sa SGLC. I will be light in my neighborhood. So muna, equally yoked with unbelievers. 2 Corinthians 10:20, sa kasabutan na. Dili pwede makigsalot ta sa lamisa sa demonyo o sa lamisa sa Elohim. Di ba? Mo ba na? Ibasa daw ko din. Si mali ko. 1 Corinthians 10:20. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to Elohim. I do not want you to have fellowship with demons. O, sama ni siya. Nagkusog pa kayo taon niya magpista-pista. Uy, pista ba dito sa Cagayan doon? Ay, mga tutak, kinabay ko yung parinti. Oh, hapit na no? Ay, brother, matusan ni Cagayan ha? So may tuyo niya dito. Ay, nang-invite man akong iso, kina ako nung may kaon dito. Pero pista di ay. O ako magaling no na kasangan niya ito kung mag-ayuhay na ito inverter ba. So na timing pag dito nga birthday niya. O birthday siyang brag mama. Nang-invite ko nga, dali, brad, kaunta diri. So ikaw pray, brad ha? Nya daw dito sa lamisa na huking baboy, ganga nga. So ako nagpag-pray na yung balaan niya mo ko. Ano kayo naman ito? Ako lagi, baul na. Ako, nag-birthday na ko. Baul ako, ikaw na brad, ikaw na pray. So ako ito po, nag-guilty ko ba? Anyway, ma-receive mo na nila, pero para sa ko, akong konsensya, guilty ko nga, mag-pray ko ang pagkaon karon nga, ganga nga man eh. Unclean man eh. Oh? So, monitor ha. Oh, warning ni siya nga, dili ta pwedeng makig-fellowship with the demons. Dapat galing dili isapot. Oh? You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the Lord's table and of the table of demons. So, actually, ang gisgot ba rin ni Paul, kanining pista-pista, kay ang mga Grigo, ang mga Greeks, at mga Corinthians, mahilig kayong pista. Wala ito inakuha ng pista. Di ka naman sila, gidala ni sa mga Espanyol, di ba? O wala mo na hindi ng Espanyol, wala tayo pista diri, ano man. Ditibo ba yata? Narata pirmi sige panghuhagis niya ay, pangdako. Mga mote, paguman, mga sumura na ito Wala pista-pista. Asa yung nagsugod ng pista, pagkatanan, di ka mo ng Espanyol. Tanang na itong pagkaon, lechon baboy, may sila national dish na sa Pilipino dili. Masa may national Philippine dish. So, wala pa moabot ang Espanyol. Nganong nahimo maning litson nga kuan kay mo man paborito gud sa mga Espanyol. Kanang sabong, naghan sabong irong labay na dito sa taal. Gikan mo na Spanish. Tanan nato mga pagkaon diri kung naawis manggali kuno nga kadaghan day nato termino nga gigamit nga puro Espanyol. Parehaan ng trabaho. Kanang trabaho Spanish man ina. Unsa pa gyud? Lamisa kutsara. Guwapo, gwapa. Dili. Macho. Macho. Unsa pa gyud? So daghan day kay nakuha ng mga termino do. Kana puro na Spanish. So actually, bisan sa mga pagkaon, caldereta, puchero, Spanish man na. Di ba? Puchero, caldereta. Unsa pa gyud? Mechado. Adobo. Bisaya na ta. Adobo baboy. Asado. Dili man na Tagalog man na. Basta lagi daghan, no? So anyway, mo ni warning nato. So in Matthew 6:19-20, unsa may pasabutan ni Matthew 6:19-20? Unsa lang unsa verse ani? Ingon diri sa pulong, lay up treasures in heaven. Ayun diri do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroys. So, kabalo naman mo na, ato naman i-discuss ka ganina, no? Nga sa usa ka pari nga nagbalaan o nagdedicate gid siyang kaugalingon, bawal lagi kang mangita pa og kanang bahandi sa kalibutan. Bawal lagi na. Mo nang you cannot serve two masters. So, mabita nang pili man niyo madunggan nga og believer ka, pwede ka mangita kag kwarta. Same time, tuo ka sa Elohim. Pero og dedicated na ka sa Elohim, ay, Elohim lagi imong saligan tanan, Elohim ay mo provide nimo. Dili man ingon nga mo provide bagi kang Elohim na ako panalangit, oy gigamyan tas kang Elohim. Wala pa lang mo abot mo perfect time. Sometimes ang mga tao di gyud ka paabot ba nga i-bless lagi ka sa Elohim, paabot lang yung tao magbuot gyud o mangita gyud unsa tong agi nga ma-bless niya. Sa ding makadawat siya ingon na dayon niya nga i-bless nako sa Elohim. Para sa lagon niya sa lubi. Ang lubi, naag jay panahon nga mobunga.
Pag panahon na niyang timbong nga di na ginangundang, mao pud ang pagpanalangin sa Elohim. Pag panahon na panalanginan ka sa Elohim, materially dili na namundang. Pusot-pusot na siya. Oh. Nya, ang pangutana kanus Naganda mo hin, saon? Unang-una, mahari asa ang pagkakuntinto. Contentment sa gyud. Denial sa gyud. Dayon, pat yun yun ni imuhang worldly na mga desires. Natingala ka nga, imbis kay patay na, ay gidugang, buhi o nakasayluhin sa iyahang pamaagi. Daghan man kay di kaabot na. Ako man ginanggi, kuan ba kanang gipamalandungan, gisupay o giantos. Tinuod gid ay, no? Ana bang may time sa tungunan naningkamot gyud ko nga unsaon nga naagi kwarta panalanginan ko pero makakwarta tuod ka pero wala na to, no? Lahi nang papanalangin sa Elohim. Once nga nagsugod na nagtubod, dili na namundang. Tubod putol, imuha pa nang himuan. Kaya once nang Elohim manalangin, dili na ginamundang. Wala akong gituhan. Nya, makapaabot na. It's a matter of waiting. It's a matter of endurance. Di ba? Ayaw mo pagdahong ang promise sa Elohim, wala katumanan. Kamu yung namakat sa inyong kagalingan, kang ilang dili, pwede mamakak. Kung sa iyang gisuki sa iyong saga, nangingan siya nga, therefore do not cast away your confidence, which has great reward. For you need of endurance, so that after you have done the will of Elohim, you may receive the promise. Kung sa'yo puntos niya, after you have done the will of Elohim. Ang Elohim, naa siya will sa matag-usan nato. So, muna yung kinahanglan natong gampanan. Like, simple naman kayo, di ba? Unsa may si Ana, unsa may will sa Elohim para ihang gampanan. Kinahanglan nga, mahimo siya nga, musaksi siya pag-offer sa bata nga mo si Yeshua. Pero giyon sa niya paghimo, 84 years siyang nagpaabot sa temple. Pero niabot ra gyud ang pagbubuton sa Elohim niya nga makita gid niya ang anak mo si anak sa Elohim mo si Yeshua. Na wala siya magpabilin sa temple. Makikita ka siya o si Simeon. Di ba yung si Simeon nga kano sa man kumamatay abay Elohim. Ang tubag nga Elohim ay ra ka mamatay kung makita na nimo ang bata nga gi-offer sa temple. Wala to. Nakaron sa matag-usan nato kabalot ang sa will ni abay Elohim. Ako kabalo na ko sa akong kabalingon sa will. Ano kinalan? Sabto na ninyo ba, after you have done the will of Elohim, you may receive the promise. Or you will receive the promise. Ang pangutana, nakahimo na ba kas kabubuton sa Elohim? Ang pangutana ron, unsay kabubuton sa Elohim? Nako. I'm sure, ang matagasan nato namang yung nabitay gampanan. So ako naman yun ang nakita. Pagpangalagad na ako, himuunday ko niyang disciple. So, usa na sa hagdan. Pagkahuman, himuon gyud ko niyang matutudlo. Kasahan gyud ko din yung apostoles. Unsay akong trabaho, mag-Bible study ko. Manarbaho ko sa iyang parasan. Double ang trabaho ha, dili lang kay isa. Ayaw mo pagdahom nga, ang trabaho na ako, kung teacher lagi ko, no. Gusto ta og panalangin, sweldohan ta sa physical, sweldohan pa ta sa spiritual, muna naatay trabaho sa physical. O kanya itong gihimo karon diri. Akot balas, build ana, build dito. That is, trabaho na sa flesh. Which is ihang kabubuton. So kung nakahimo ta ni ana, ay naatay sweldo. How about sa reward? Kini Bible study, spiritual works. Pagpatubo sa mga kalag, pag-amumas sa mga kalag, pagpahingkod sa mga kalag. Nahimo na ninyo. How about sa inyo ha? Sa ko kay sa ko lang I tell you. Maka discern na gyud ko hapit na gyud ko humanay. Gamay na ray kulang. Di ba? Ingon si Paul, maklaro na ninyo. Di ba? I have fight a good fight of faith. I have finished the race. Kabalo na maghahanap mo sa inyohang lumba. Kabalo na mo, asa na mo sa inyong lumba? Wala pa. Muna yung sa Elohim. Please, kabalo mo anak. Okay. Last na qualification, must be perfect. 2 Corinthians 7:1, di ba ingon diha? Ano na promise? Common man ang basa na to, perfecting holiness in the fear of Elohim. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of Elohim. Ito ba? Yan na perfect kita. Matthew 5:48. Tingnan sa Matthew 5:48. Be perfect just as your Father in heaven is perfect. Pasabot kay perfect igsoon, wala na i-wrong sa kung kinabuhi. Diba? So may ingon yung 100%. Na i-wrong? Yang sa pulong dito, siya nga himpit, dili na gid mas stumble sa pulong. Naa pagalit ay stumbling block sa pulong, offended pagalit ang pulong, pasabot, dili pa kahimpit. Ngano man, ang himpit nga tao, ingon pa diri sa pulong, di ba? James 3:2. Ingon diri
For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man. So, ito pasabutan ni. Posible ni nga sa atong mga speech, perfect kayo ta. Kaya nagmabinantayon ta sa atong mga pulong, ang gastong baba, pwede po na siya. Or pwede po ni siya nga wala na gyud kay gipangdulan nga pulong, no? Oh, kana bang di nakamapangdul sa pulong, nag-ingon ang pulong nga biyayang tanan, ubay na gyud ka. Oh, any word nga imong madunggan, dili nakamapangdul, dili nakama-question, pasabot, perfect na ka. Oh, klaro na daha, oh. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble, saan ang stumble? Dili ma-offended. Sa pulong, he is a perfect man. Okay, able also to bridle the whole body. Oh, so muna ang ingon sa pulong. Okay, dirita karon sa holiness of Elohim illustrated in the tabernacle. Okay, kining tabernacle, aron makita ninyo no unsay kani nga design, gikan siya sa kalangitan nga nakita ni ipakita sa Elohim kang Moshe nga maoy iyahang kopyahon, nga iya pong himuon diri sa kalibutan. So nahimo man ni siya. Unsa may mga meaning ani? So actually naapo ni siya relation sa tuwa. Okay, since tabernacle man ni siya no, or kani nga mo ni siya ang early tabernacle. Pero sa panahon ni Shlomo, gi-improvise niya. Adi improvise iyahang gihimo nga mas nindot pa kaysa tanan, di ba katong Solomon's temple. O kani mo ni siya ang sa pero actually kani tanan naa gyapon ni siya sa kanang temple ni Solomo. So kompleto ni siya walay nawala. Gali lang daghan lang siya kanang gi-furnace niya ba ihag yung wisdom gyud gyapon nga gikan sa Elohim. Kani pakita sa iya. Pero kani kaya nga atong gikopihan ni kanimang katong tabernacle man dili temple tabernacle. Okay, una na ito makita, muna siya ang most holy place or itawag na ito holy of holies or holiest of all. Represented Elohim's dwelling place. So, muna, no? So, okay, butang na ito ni itong body o sa tao, muna siya ang spirit level. Okay. Then, kining naalay na siya division diri. O, ang division ay muna siya ang kurtina. So, naa siya boundary, no? O, ang musulod diri sa holy place, pari ragyod. Ang sa most holy place, ang high priest. Muna mo sulod din ha. Dahil diri sa courtyard, muna ang mga katawhan nga magdala silang offering. Oh, diri sila taman, no? Oh, diri sila sa gate paghuman, diri sa gawas. Magdala silang offering, dawaton diri sa mga priest, diri na siya sunugon, and paghuman, manghugas ang priest. O atong niya nang ikuan, i-explain. Okay, ang Ark of Covenant naa na siya sulod, no? Kung nakita to yung salida nga Indiana Jones, Leader of the Lost Ark, kita mo na. Indiana Jones, Leader of the Lost Ark, nga ipangita nila ang Ark, pero abot sa to, science fiction naman siguro to, or, ang nadala adto, ang director adto, kaniman si Steven Spielberg, no? Pero sa diyang giabri, according sa story, giabrihan nila ang Ark of the Covenant, niya, ang instruction dito, nga di ka mutanaw, kay mutanaw ka, malanay ka, maabog ka, niya, kay kato mga ignorante, itanaw man yun, nalanay. So, mo to yung story, pero actually, dili to mao, no? Ang Ark of the Covenant, ang sulod aning Ark of the Covenant, mooning 2 tablets of stones. Dito gisulat ang katong 10 commandments. So bitong Moshe, di ba? Ang unang pagsulat ato gibuak man to ni Moshe, gilabay man to niya. So nagsulat ko ilang ikaduha. So kato nga ba to, gi-preserve to, gisulod to diri sa Ark. O kanang murag box siya ba? Gold na siya. Naa dito ang Ark of Covenant, naa dito ang 10 commandments. O naa po dito ang pot of manna. Di ba katong pag-ulan bitaw og manna? O naa may pat adto nga gisudlan sa manna. Gibutang po na diri. Dayon, naa po dito ang Aaron's rod. So, actually, ang pinaka-heartbeat diri sa kuan, mercy, sa most holy place kining Ark. So, pasabot ba nga naa dito ang balaod, naa dito ang provision, naa dito ang authority. So, naa ani. Okay. Dayon, above ani diri, naa gitawag og mercy seat. Naa diha ang katong cherubim, no? Cherubim, angel, kita natin diri. Mercy seat, at the top of the ark is the mercy seat with cherubs. Cherubs. Ano pronounce? Cherubim? Cherubs. At each end, no? So, naa diri both sides. The mercy seat represents the meeting place of the law and mercy. So, naa diri ang nagrepresento siya sa balaod o sa kaluoy. And is considered the shadow of Yeshua, his judgment and his mercy. So, nana din eh. Okay. So, ang altar of incense, muna diri, no? Muna na niya. Ang sulod ragit sa most holy place, kanila yung ark of kaning mercy seat. Mura na siya sulod. Then, according pa sa kuan, ang pare, ang high priest, nani siya murag purtahan diri. Pag sulod sa high priest, magkuano siya kasi uniform to siya. Naa siya katong bitaw na to, urim ang tumim, magsika.
then ang iyaha diri kanang murag sitsid na gabitay nga mga belts dayon magsabwag siya og dugo diri sa east side. East side. No, every year na. No. Pero si Yeshua, kaning Ark of the Covenant karon, ako na nga story sa inyo, di ba? During na sa time na katong niabot namin sa kaning Ark, naabot naman niya sa Solomon's Temple. Pag built ni Solomon og temple, ibutang gyapon inani gyapon na siya sa most holy place. Pero katong most holy place, ang gitungtungan aning Ark of the Covenant, naa siya gitawag og kanang liber ba, no, kanang naay instrument ibutang sa ilalom nga nakuha nila sa technology gikan sa Egypt. Mo nang si Solomon nakigminyo siya sa mga daughter sa Pharaoh kay tungod ana nga technology. Kay awalo man sila nga ang story ani nga naay kaning Ark of the Covenant naa na siya flooring na kini nga area naay 5 ka place according ni siya sa katong explanation ni Ron Wyatt o ni Michael Rod. Naay 5 diri ka keystones na tumban sa high priest. Pag tumban to nila diri, munaog ning Ark of the Covenant. No? Munaog siya sa floor niya, paghuman mo open to, dayon mo masikti siya dito tapos mo balik ra pud ang flooring. So munang pag-conquer karon sa mga Babylonian, gusto gito lang makita pero pag ato dito, wala na to siya. Kinaan naman to ilalom sa temple. So during sa time ni Jeremiah, si Jeremiah giingnan sa Elohim nga Jeremiah kanang wa ng Ark of the Covenant. Kanang ipagawas na siya diya sa Jerusalem, ibalhin na siya dito sa Calvary, Golgotha. So dito na gibalhin, gikalutan na dito og tunnel. Gikan sa Jerusalem, amot kamon sa mami nakadto man og Jerusalem, Israel. So di ba ang Jerusalem og ang Calvary layo? So giandre gihimuan ang tunnel ni Jeremiah. So history man na siya. Gihimuan na niya tunnel, dahil dito niya gibutang dayon ang Ark of the Covenant dito sa katudong gilansangan mismo ni Yeshua. So mo nang naplasta na siya dito. So murag inani yang kaning Ark ibalhin na siya tong Calvary. Okay. Kung diri gilansang si Yeshua, naa siya diri tungod. Gibutang. Lalong bato man na siya. Mo tong pagkamatay ni Rabo ni Yeshua, di ba nag-earthquake? So pag earthquake, nag-crack ni diri. Naay mo nagbuslot, nag-crack ang stone, crack. Dayon diri si Rabo ni Yeshua, pagkamatay niya, di ba giduslak man siya sa Roman soldier. Pag duslak niya, ibuhagay yang dugo. So nisubay aning crack. Dayon dito ditulo sa west side. Diri sa west, sa west diri no. Pasabot kung ana ang offering. So ang high priest, dili siya pwedeng magsabot og dugo diri sa west side. Dili ra siya sa east side. Kay kaning west side, gitagana na siya para kang Yeshua, sa dugo ni Yeshua. So mo nang sibang Ron Wyatt na atuan man din niya ni gitagaan mo gid siya kanang direksyon nga kaluto ning Ark of the Covenant. Pero dili pwede ipagawas. Naara gid niya po natin kay ipagawas ni siya unya during na sa time sa 666. So ipagawas na dito. So papilion na ang tao asa iyahang i-obey. Mo-obey ba siya sa balaod sa Elohim, mamuhin na sa Ark of the Covenant or balaod sa tao. So mo ni tabo, no? So kani karon tuan ni siya dito. Naa diha. Wala na siya diri og dayon according pa ni Ron Wyatt, naay 4 ka angels na gagwardya. So dili pwede yung waon wala gyud makasulod. So i-reveal na siya sa katapusan. According pa niya, time na sa 666. Okay, anyway, so mo na ang Ark of the Covenant, no? So wala na ni diri sa tuag gyapon ni siya dito. Mo na ilahang discovery, archaeological discovery. Okay. So mo ni ang Ark of the Covenant, mo na iyang sulod. Dayon kining altar of incense, diri ni siya sa kini. Okay. Kining altar of incense, kinahanglan na ang pare magsunog gyud siya ani. Ihag ni incense, so kita na mo incense kanang mo bitaw ng mga Indian magdagko sila kay humot man na siya. So trabaho na sa pari, no? Magsige gyud siya dagkot ana. Ingon the altar of incense to be burned morning and evening, signifying perpetual prayer. So pasabot ani kanang altar of incense mo na atong 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Incense na nga pirmi humot atubangan sa Elohim. Kay mo na ang incense, no? Then kining candlestick naa diri sa kilid, sa holy place. Ang candlestick made of pure gold, pasabot na a shadow of Elohim's word. So shadow of Elohim, di ba? Ang gigamit nila nga lamp to nasa special man diri candlestick man. So nagsimbolo to siya sa pulong ni Yeshua. Di ba kanang mga your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So candlestick made of pure gold, a shadow of Elohim's word. So ngano man nga pure gold ni siya. Kaya ang pulong sa Elohim mas labo pa sa gold. So mo nagipili ang pinakamahal nga ng gold bato elements, no? Dayon ang copper basin or sa panahon ani ni Salomo, dako kay ni siya nga kanang langgana.
no? Nya na ay 12 ka ox ang ibutang na sa ox. Yan. Oh, pero sa panahon nila, copper base mura nagplanggana. Oh, ingon diri, to hold water for priests to wash their hands and feet, no? To feet before ministering to Elohim at altar. So sa to pa ang pari pagsulod niya di maghugas gid siya, no? Manghugas siya sa iyang kamot o siyang tiil, aya siya mosulod sa altar. Okay, kung sa may meaning ana niya, no? Mo ni 1 John 1:9 sa tuwa. So ipasabot ana, 1 John 1. Kinahanglan before ta mo minister sa Abay Elohim, mag-ampo, magpasalamat ay manghugas sa gyud ta. No? Sa lang hugas, mangayo tag pasaylo. So muna 1 John 1:9. A shadow of cleansing by the blood of Yeshua. So muna ipasabot ani. Dayon, number 5, ni most holy place o muna i-duit kani siya. O kani area. Dayon, screen veil. Veil. Ani. Muna ang kurtina. Separating Elohim's throne room from man's waiting room. So, since holy place man siya, so gibutangan niya dira o kanang sa pagkabuhong diri ba? Kurtina na siya. Muna pagkamatay ni Rabbi Yeshua, nagising ni siya, di ba? O pasabot nga naa na tay access diri sa presensya sa Elohim. So, kaning according pa sa kalibutan diri, ang most holy place is ang spirit na area. Ang holy place is ang soul. So mo nang imbis na naay gap, nawala na ning gap diri, gigising na ni diri o gipulihan na ni Yeshua. Si Yeshua na mo'y atong kanang pamediator sa amahan. Kaya naman ta diri, sa soul raman ta. Okay, so mo ni no. Dayon tables of showbread. So sa sa holy place naa dihay 12 ka bread. Mao ni gihatag sa priest ngadto kang David. Nga unta dili ko hindi mo kaon si David kay dili to para sa ordinaryo nga tao o dili to para sa any tribe. Pagkaon ra gyud to sa mga pari. 12 na siya ka showbread, no? Replace each Shabbat with new loaves. Okay. Symbol of gratitude for daily bread. Kasabot nga nung 12 man. Ha? For the 12 tribes? For the 12 apostles? Kapag yan? May simbolo sa 12. Ha? So, kaning showbread, provision na nimo nato munang sa temple na naagi na, di ba? Give us our daily bread. Naagi food. Okay. So, altar of burnt offerings. Kini. So, actually, mo ni siyang spirit, mo ni siyang soul, mo ni ang outyard, mo ni itong body. Okay. So, lahat ang burnt offering is for the sacrifice of animals or a symbol that man has no access to it except a sinner atoned for by blood. A shadow of the death of Yeshua. So, dili ihawon. Dili ihawon ang offering. Paghuman, manghugas, paghuman, musulod ang pari. Kung dili siya high priest, dili siya taman. Kung high priest siya, dito siya taman. Okay. So, muna na karon no? Kung sa may kanang relasyon ani sa atong kinabuhi. Okay. So, since ingon ang courtyard mo ni atong body. Diba nag-ingon ang pulong, do you not know that your body is the temple of the Spirit? So, meaning to say, kinahanglan ang atong body na ani. Kinahanglan mag-offer ka of burnt offerings. Diba? I will enter his gates with thanks. Since mao man ang gates, kinahanglan ang atong burnt offerings, kinahanglan thanksgiving. So, magpasalamat ta kay di pa kamatyan ang Rabbi Yeshua. Then ang ikaduha, manong naa may paghugas. So, mo ni karon nga naagi tayo sa atong body, gawas din ng pagpangayo pa sa iyo. Pagpangayo og pasaylo sa atong mga kawakunan, dili pa na under pa na sa courtyard, means sa body. No? O kinsa man di magpasalamat, di ba ang bakba? Kinsa may mga pasaylo, di ba ang bakba? So mo nang kinahanglan, mo na itong pwede po nato ni ibutang sa akong prayer. Gali ang dimensions of prayer, na panagitang mag-worship ta, di ba? Una, magpasalamat ta. Pagkahuman, mga itag pasaylo. Pagkahuman, musulod na ta sa holy place, nanala tayo low praise. Low praise, high praise. Diba mo na dimension? Mo ni karon ang uban sa to mo man ay dili kita ang atong pagkanta kanang saksak sinagol. So mo nang ilain gyud tong kanta para pasalamat. So mo na as burnt offerings na nimo. Then katong kanta nimo nga para repentance, mo tong imong pagpanghugas na diri. Dayon pag abot nimo sa most holy place, sa soul level na ka. So naa na ka diri sa soul level. So unsa may imuhang i-offer? Unang-una, kinahanglan naa kay kanang incense. Unsa nang incense? Muna nang imuhang kanang nga sweets offering nimo. Diha na ka mag-guide sa Elohim. Ang sunahan mo ni King Mondiri, bless the Lord, O my soul. Dili ni may kabuk sa holy place. So, di ba, ang kanta, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name.
So sa ato pa, magpasalamat ka niya gayuhin kay, mag-bless ka niya gayuhin kay, naa kay provision, naa kay deliberate, naa kay pagkaon imong kalag, kanunay. So, aron dili mabukman imong kalag, kinahanglan gibutang din ng symbol ni siya, no? Kanang table of sugar, kinahanglan ang kalag naa gyud ni pagkaon. So, kung saan nimo na pagkaon, di ba, ang imong tulog, na di ba na ay nanay mo sa 319 nga gitaguan, no? Kana gitaguan gitipigan na akong imong tulong sa akong kasing-kasing aron na dili ko makasala. So, pasabot, ang pagkaon sa imong kalag still tulong na siya. So, naa na siya ay food imong kalag. Dahil pag humana ay candlestick, kasi candlestick, nag-akbang na sila ng provision and word. Dayon, ang altar is ang atong mga daily prayers. Morning and evening devotions or mahimo ka manggani. Diba ang incense, dili na siya mapalong. Di kan sa buntag hangtod sa gabi, hangtod pa pa di na mapalong. Kunay ingon nga pray without ceasing. Naa na siya sa holy place, sa imunang kalag. Okay, so dayon unsaon nato nga makaadto gyud ta kay di ba John 4:23-24 ang Elohim nangita siya natong magsisimba niya sa espiritu ug kamatuoran. Wala siyang ingon the Father is seeking such to worship him in soul and truth. Wala. In spirit and truth sa ato pa kinahanglan makaabot gyud ka diri sa most holy place. Unsaon nato na pag-abot? Pinaagi sa pagsimba niya sa espiritu ug kamatuoran. So mo ni, dayon diha sa most holy place diha ta mapadaygan. Diha nimo makita ang kaluoy sa Elohim, diha nimo makita ang iyang judgment, diha nimo makita ang iyang mga pulong, ang mga pinadayag. Once ka makaabot sa soul level, sa spirit level, diha manggawas ang wisdom and revelation. Makasabot ka nga, kanina naman tay sulod aning art nganong grabe naman ako nasabtan ni sa pa nilakaw na imong pagsabot, no? Nga naman, nakaabot man ka sa most holy place which is the spirit level. So, daghan ka masabtan. Makasabot ka unsa nang balaod, unsa nang mana, unsa nang authority. At the same time, dahil mo makita ang judgment o ang mercy sa Elohim. So, kinahanglan na anak nato. So, since mo ni siya good, kinahanglan maon ni siya ang pattern na atong dagkon kanunay. Aron ang spirit sa Elohim, kanunay siya magpabili dinhi. Di ba? Kung kanunay kang nagpasalamat, nag-offer ka birth offering, kanunay ka ng hugas, gusto pa, limpyo ka, nakatuman ka, present ni tanan sa imuha. Tapos, kumpleto na kay pagkaon. Kung saan maning showbread? Kaning showbread igsoon mo, naging Colossians 3:16. Diba? Let the word of Yeshua dwell in your hearts richly, no? In all wisdom. Pasabot, punduhanan nimo ni sa imuhang pagkaon. Saan man nga pagkaon? Di ba kita, yung pagsabot na ng Misusa. Saan man ang Misusa? Kasi Misusa ni Misusa? Word. Hindi na nakahikapon ninyo, symbol naman ko na siya. Symbol na ka ng Misusa mo ni mo heart. Buo na isudlan nimo sa pulong. Ninyo. So kinalang, sa atong kalag, naagyo kay balon. Naagyo kay pundo nga pulong. Kaya arong dili ka ma-bukman. Dahil, nga na candlestick. Kinahanglan, ang candlestick, gahayag na siya, kinahanglan, ang pulong, hayag sa imuhang kalag. Hayag, sulod sa imuhang kalag. Pwede man na magtipid ng pulong, pero wala ko na ito ginabuhi, wala kagadagkot sa pulong, wala niyo gipahayag ang pulong. Kung mo sa pulong, di ba, Matthew 5:14, you are the light of the world. Gano'n yung maka-light of the world. Kaya nga ang candlestick sa imuhang kalag, siga, dilaag, wala mapalong. Kung sa maning incense, altar of incense, mga humot kayo nga pahumot, nga kanunay gasimhoton sa Elohim, gikan nimo. Unsa man na siya? Imong pagkamay ng puhod sa walay undang. Sabta na to. Tumawod na ka sa most holy place. Dito na nimo makita. Dito na ka, no? Sabta na nimo mga pinadayag, wisdom and revelation, unsa nakalagayan ni nakasulod na gyud ka na, nagit ka sa presence sa Elohim. Mo ni ang pattern. So, muna nga, the holiness of Elohim illustrated in the tabernacle or in the temple or in, kanisya. Diba kita? Kita man ang tabernacle. Kita man guni. Ang presence sa Elohim, diba nag-ingon siya, if you love me, igugmaon ka sa akong amahan. O kaming duha, upuyot nimo, o makigsalo siya nimo. Asa man makita? John 14:81 and 83. Diba? Ang ganyan din sa tulong. Mo ni makigsalo na galing Elohim sa imuha,
Pasabot, dili man ikaw makandam. Siya makandam. Di daghang kay pagkaon. Isa nga diri sa 14:21. Okay? Yeshua answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Okay. So muna, we will make our home with him. So asa na pinag-ingon nga makigsalo siya? Di ba? Revelation 3, verse 20. Ngayon ang tulong? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Musulod siya sa iyong kasing-kasing kung makigsalo siya nimo. Saan yung pagsaluhan? Na may panahon nga si Lamunia sa magiging pagkaon nato. Di ba naging siya, children, have you any food? Nakaro, bisita siya sa iyong kasing-kasing. Kung wala ka karoy children, kung sa'yo pagkaon yung Yeshua. Wala. So, kapumpri ba itong malaya? Wala manggaling nga, wala kita iganda ng mga disciples, kaya wala kita sila ikuha. Kaya nga wala ikuha. Kaya, di ba, nagsilang daang kinabuhi? Pero, kita ninyo ang pagkamalayon ni Nabu Yeshua? Bisan silang pagkading matinoon, yan naman yapon sila pagkaon. So, nakakaon sila. So, nabukang inahang mata, nga, uy, nagbanahon din yan, agalon, pinuon kinay, huwag kinay makahingwani, ang agalon na din. Diba, ang ganyan nakita. Okay. So, nasamtan ninyo ni, Kumonin yung pattern karon ha. Susihan ninyo, naabang mo ay altar of birth offering. Kanang Hebrews 13:15 ha, pagpasalamat. Kina siya birth offering, kanang pagpasalamat. Kanang labor, hugasan, mo na ang repentance. Na di mawala sa atong bodies, itong mapapa. Dayon, kining table of showbread, tinalang daghan, ditag tulong na pundo sa atong sikasi. Dayon, ang amin kita'y candlestick. Ang candlestick, mo ni siya ang tulong na nagahayag sa atong kinasuluran. Dayon, altar of incense, kinahanglan, na naagitay incense, nga pirming yun, nga gidakutan nga humot pirming si Boton ni Aba Elohim. Dayon, sa most holy place, kinahanglan, makaabot dito sa iyahang presensya. Muna itong kanimahong, dili lang tama na sa kalag. Musulod dito sa Espiritu. Kaya dito sa Espiritu, dito nato madunggan ang daghan niyang mga pakiksurya dyan sa tulong. Diha po ninyo makita, ang iyahang pagpanalangin. Kaya ano, ang sunod sa Ark of the Covenant is the path of mana. Usan lang mana? Muna na ang provision. Pagkaon sa iyong Espiritu. Kung ang pagkaon sa kalag, tulong. Pagkaon sa Espiritu, tulong doon siya. So, kailan, di mabot man ang kalag, di mabot man ang Espiritu. So, naabataan niyo. Okay. Any question? Di mo kalag.